YC Vlog here. Good morning, good afternoon, good evening, and good day. So ito, mag-discuss tayo. I'm not driving right now. I'm already parked to where I supposed to go. So mag-discuss tayo kung anong nangyari sa pahiring nitong si Amy Marcos kahapon sa unlawful arrest kay PRRD na nandun na nga siya sa ICC ngayon. So, nakita nyo kung paano paulit-ulit, para sa mga hindi nakapanood, ako na mag-explain, paulit-ulit at paikot-ikot na pinapaikot-ikot ng mga tao at aso ni Bangag Marcos ang taong bayan. At doon na-expose na wala palang red notice. Doon din na-expose na ang kasinungalingan nila, lalo na si Torre, na sabi niya, merong daw warrant of arrest. Pero it's a lie. Dahil sabi ni Attorney Medialdea at ni Attorney Harry Roque, nabasa lang ni PRRD yung warrant of arrest nung nasa Hague na siya, nung nandun na siya sa ICC the next day. Nung magkakaroon na siya ng hearing the next day, dun niya palang nabasa. The next day pa na nandun siya sa Hague. The next day pa na nandun siya, dun niya lang nabasa yung warrant of arrest sa kanya. So itong si Torre ay napakasinungaling ng tao na yan. At wala na kayong aasahan dyan dahil nakita nyo naman sa pamamaraan ng paghuli niya kay PRRD kung gaano siya kaabusado at kasamang pulis. At huwag nyong tutularan yan. Sa mga nagbabalak maging pulis, huwag nyong tutularan yan. Okay? At andyan din yung mga pagpapalusot ni Boying, andyan din yung pagpapalusot ni Remulla, andyan din yung mga palusot na ginagawa ng mga aso ni Bangag Marcos Jr. Na-expose sa taong bayan kung gaano nila talaga pinilit na bilisang maalis si PRRD at kahit na ang Interpol ay nagtataka kung bakit ang bilis nilang ibinigay si PRRD na hindi man lang siya dumaan sa due process sa judiciary ng Pilipinas. So, alam naman nating lahat ever since na political lahat ng ginagawa ni Marcos, di ba? Kasi nga, hindi na siya makalaban, so hindi siya lalaban ng patas. Puro panloloko at puro pandadaya ang gagawin nila para makuha nila yung gusto nila. Okay, explain ko ano ba ang gusto ng Bangag admin na to. Okay. Sa mga hindi pa rin magets, eto yon. Wag na nating paikot-ikutin. Itong si Bongbong Marcos, he wanted to stay in power for a long period of time. And for him to do that, he needs to get rid of the people na kalaban niya na wala siyang panalo. At ang paraan para mag-get rid niya yan ay yung siraan sila, gumawa ng mga propaganda at gawing mas sinungaling ang mga mainstream media at maging kaalyado niya sa kasinungalingan nila. Kasi yan ang ginagawa ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Okay? Sa mga, wag na nating paikot-ikutin. That's what is happening right now. And wag na nating i-justify pa o kasi ginagawa niya this and that. Wag na nating lagyan ng pampalubag loob sa mga Filipinos. Hindi. Ang ginagawa ni Marcos, he's doing it, not trying, he's doing na i-get rid ang kanyang mga kalaban. At ang number 1 na kalaban niya na hindi niya matatalo ay ang mga Dutertes. And especially right now na posibleng maging presidente si BP Sara sa 2028 kung matatapos niya yung kanyang termino. Okay? So, anong paraan para mag-get rid si BP Sara? So, unahin na natin. Yung ginawa nilang pag-i-impeach kay BP Sara at yung ngayon na pagdala nila kay PRRD sa ICC ng ganun-ganun lang. Na parang pinamigay lang siya. Parang basahan na pinamigay lang siya sa ibang lahi. Dahil ang purpose talaga nila is i-get rid ang mga Dutertes, whatever happens and whatever reason or whatever the ways is. Kahit na anong paraan gagawin nila para mag-get rid nila ang mga Dutertes. At tapos ngayon meron tayong halalan this coming month sa Mayo. At nakita nitong si Bangag na 90%
na mga Pilipino ay naniniwala kay PRRD, of course, they will support PRRD. So, iboboto ng 90% na yan. Okay, sige, bawasan natin 85% at may 15% pa na nabubulagan. Yung mga 85% na yan ay susuportahan si PRRD dahil nakita nyo naman yung pagwawala ng mga tao sa Hong Kong na talagang mahal na mahal nila ang mga Dutertes. Nagkakagulo sila nung Dutertes na ang tinawag. At meron pang nagiiyakan, isa ako doon sa umiyak. So yun, nakikita nila kung gaano kalakas ang mga Dutertes. Okay? Kaya gagawin nila ang lahat para mag-get rid ang mga Dutertes sa kahit na ano pa mang paraan, kahit na illegal na yan, kahit na unlawful na yan, kahit na anong paraan, gagawin nila. At yan nga, ang number 1 na ginawa nila ay yung kay PRRD na dinala siya sa ICC Hague nang walang due process sa ating judiciary, hindi siya dinala doon. At lahat ay nilabag nila. Lahat ng pwede nilang dapat gawin, nilabag nila. At nakita nyo nga yung kasamaan ng ugali nitong si Torre, right? Etong si Torre, naging kanang kamay na evil person na rin ni Marcos. So, ginawa niya yung kasamaan niya, pinakita niya yung kasamaan ng ugali niya at kabastusan niya dyan sa paghuli niya kay PRRD kasi nga may utos sa kanya. So, wag na nating paikot-ikutin pa. Yan lang ang main reason. Kasi ang mga Dutertes ay malakas na kalaban ng mga Marcos, Romualdez at ng kung sino pa mang nagpaplanong maging presidente sa 2028 at kasama na dyan ang mga Tulfos. Napansin nyo ba? Ang mga Tulfos, wala na silang boses. Hindi na sila nagsasalita. Alam nyo ba, dating idol ko yang si Raffy Tulfo? Kasi akala ko, para siya sa taong bayan, akala ko totoo yung mga pagtulong niya sa mga tao. Akala ko totoo na nagmamalasakit siya sa mga Pilipino. Hindi ko akalain na pwede pala siyang patahimikin ng isang pangarap na maging presidente. Dahil itong si Raffy Tulfo ay nangangarap maging presidente sa 2028. Pero ginawa niya ito sa maruming labanan. And that is to not be a good citizen anymore na dati niyang ginagawa. So, ang tinutulungan niya lang ngayon at ini-exploit niya yung mga bisita niya sa Raffy Tulfo in action. Yan yun. Tutulungan niya kunyari yung mga nagkakabitan, nag-aawayan at kung ano-ano pa. Pero yung mga nangyayaring mas malalang kaguluhan sa Pilipinas, tahimik sila. Okay? Wala silang imik. At itong mga kaalyado ni Bangag ay hindi umiimik sa mga nangyayari sa Pilipinas. Nakita nyo ba kung gaano katalino si PRRD? Ine-expose niya kung anong klaseng tao at anong klaseng politiko yung mga kumakampi kay Bangag ngayon. Nakita nyo ba? Nakita nyo ba na ang mga kaalyado ni Bangag ay hindi para sa Pilipino? Sila ay naglilingkod para sa iisang tao at sa presidente yan ng Pilipinas ngayon na wala sa hulog. Yan yon. So ngayon, ini-expose ng mga Dutertes kung anong klaseng tao yung mga nagdidikdik sa kanila ay para lang sa pansariling kapakinabangan at para sa posisyon. Yan yon. Yan ang totoo. Wag na nating paikot-ikutin pa. Yan ang totoong nangyayari ngayon at ang mga Filipinos ay matatalino na ngayon. Nakikita na nila kung anong klaseng tao yung mga sumusuporta kay Bangag. Okay? Kasi nakita mo, ano yan walang pinagkaiba yan sa may nakikita kang binubugbog kunwari sa harapan mo. Binubugbog siya, tapos inaabuso siya, pero wala kang ginagawa. Nanonood ka lang, nakatingin ka lang. Anong ibig sabihin nun? That means tinotolerate mo yung ginagawa ng tao na yun at okay lang sa'yo na may naaabuso sa harapan mo. At ganyan ang ginagawa ng mga kaalyado ngayon ni Bangag Bongbong Marcos. Kaya yung mga tao na yan, kilala nyo na sila. Pansariling kapakinabangan lang ang gusto nila kaya sila tumatakbo. At ang mga tumatakbo na yan, mga empleyado yan ng Pilipinas. At ang mga employer, kayong mga Filipinos na boboto. So alam nyo na kung sino-sino yung mga i-hire nyo sa
posisyon sa gobyerno. At yan ay yung mga taong hindi tinotolerate ang masasamang gawain ng isang tao. At ang nasa line-up ni PRRD, sila yung mga taong totoong may malasakit sa mga Pilipino. Why did I say that? Saan ba pumapanig si PRRD? Sino ba ang minamahal ni PRRD at ng mga Dutertes? Di ba ang mga Filipinos? So, kung ang pinuno mo o ang leader mo ay makatao, mapagmahal, maprinsipyo at matapang, natural yung mga tao niya rin sa baba niya ay may ganun ding prinsipyo. Right? So, kung ang namumuno sa'yo ay masamang tao, abusado, sinungaling, magnanakaw, ganun din yung mga nasa ilalim niya. Especially kung those people are just watching you abusing your power and doing nothing, ibig sabihin, kagaya rin nila yung amo nila na si Bangag Bongbong Marcos. Kaya ang masasabi ko sa inyo, matatalino na ang mga Filipinos ngayon. At nakikita nila ang pang-aabusong ginagawa nyo sa mga Dutertes ay pang-aabuso sa lahat ng mga Filipinos. It just happened na si PRRD ay totoong naglilingkod at nagmamalasakit sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas. Kaya siya minamahal ng mga Pilipinos all over the world. At yan ang hindi kailanman makukuha ni Bangag. Dahil ang taong walang pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa, kahit kailan hindi rin yan makakakuha ng pagmamahal at pagmamalasakit. Dahil ngayon, nakukuha niya lang yung mga supporters niya dahil binabayaran nila, sinasahuran nila, mga empleyado lang sila ng Bangag admin. Hindi sila totoong nagmamalasakit kay Bongbong Marcos, mga empleyado lang yan sila. Na kapag hindi na nila kailangan, sisipain na din nila at itatapon na rin na parang basahan. Kasi ganyan ang pagkatao ng mga Marcoses. Dahil kung yung tatay niya ay masamang tao at ang daming ginorgor nung panahon niya dahil sa martial law at sa mga ninakaw niya, etong si Bongbong Jr. ay kinakabog yung tatay niya. Okay, so paano tayo makakabawi sa mga pinagagawa nitong Bangag admin na to? Ay sa halalan. Mag-people power kayo sa mga munisipyo nyo kapag bumoto kayo. Doon nyo ilagay ang galit nyo ay sa pagboto ng tama at yan ay ang PDP laban. At huwag nyong iboboto yung mga kaalyansa niya na hinahayaan lang nila yung amo nilang maging abusado, magnanakaw, sinungaling at kung ano-ano pa. Kumbaga, kinarir niya na. Pinapakyaw niya lahat ng kasamaan sa kanya na. Okay? So alam nyo na kung anong susunod nyong gagawin at nakita nyo kung paano sila nang loloko at nagsisinungaling sa taong bayan sa ginawa nila kay PRRD. So you know what to do next. Huwag nyo nang tangkilikin o iboto pa ang alyansang Diretso Cubeta na mga aso ni Bangag Bongbong Marcos, okay? PDP laban straight tayo at isama nyo na po si Dr. Mata, okay? Matalino na ang mga Pilipino and I'm proud of you guys. Hindi tayo titigil hanggang hindi mapauwi si PRRD, okay? Again, thank you for your support. RJYC Vlog Hill, God bless. Bye-bye.